July 2016 hanggang September 2018. Yan daw ang petsa kung saan mahigit 40 ang napatay dahil sa barangay clearance operations. At sa pagitan ng mga petsang yan napatay ang noong 17 taong gulang na si Kian De Los Santos. Sa document containing the charges, binanggit din ang kaso ng 17 taong gulang na si Kian De Los Santos na binaril ng ilang miyembro ng Caloocan City Police, August 16, 2017. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV, pasado alas 8 ng gabi, makikitang bit-bit ng dalawang lalaki si Kian. Maya-maya pa, isa pang nakasibilyang pulis ang sumunod sa direksyong pinuntahan ng grupo. 8:25 ng gabi, natagpuan si Kian na nakasubsob sa isang sulok at wala ng buhay. May nakita rin daw na mga sachet ng hinihinalang shabu at 45 kalibre ng baril sa binatilyo. Base sa spot report ng Caloocan City Police, nagpaputok daw si Kian nang makita ang mga pulis. Gumanti raw ang isang pulis na nagresulta sa pagkamatay ni Kian. Pero sa examination results mula sa PNP Crime Laboratory, nagnegatibo sa gunpowder test si Kian. Parang napakasakit. Wala yun, tutuloy ang laban kasi alam po bumubulong siya eh. Sinasabi niya sa mukha niya na mama, pinahirapan nila ako na wala naman akong kinalaman. Bakit ako? Sa isinagawang forensics analysis ng Public Attorney's Office Forensic Laboratory sa bangkay ni Kian noon, 3 fatal gunshot wounds ang tinamo ng binatilyo, isa sa likod ng tenga at isa sa loob ng kaliwang tenga. Yung mga placing ng shots, yung location ng mga gunshot wounds, makikita mo doon yung intent to kill ng shooter. Dahil binaril niya doon sa mga areas of the body na mayroong vital organs. Based on the ballistic examination map, it was a PO3 ORS who has the firearms to match with the slug na nakuha po sa katawan ni Kian. Hindi ko ma-justify your honor kung barilin mo yung tao nakaluhod. Thank you, Unless General. yung nakaluhod siya, tapos nakagano ng baril, di barilin mo pa rin. Pero Yung nakaluhod ganito siya po, na- kung ganito po, Kaya ganyan yung honor, hindi natin alam, baka mamaya nakagano siya, tapos may baril siya ganun. Pero hindi ko naman sinasabi ha. Ang akin lang yung honor is kung nakaluhod, indeed, nakaluhod siyang si Kian, at nakatalikod. katalikod, so babarilin mo, kriminal ka. January 29, 2018, formal nang sinampahan ng Department of Justice o DOJ ang 3 pulis na sina Police Officers Arnel Uwarez, Jeremiah Spereda at Jerwin Cruz ng mga kasong murder at planting of evidence. Hinatulang guilty ng Caloocan Regional Trial Court ang 3 pulis para sa kasong murder. At nito lang December 2025, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol laban sa 3 pulis. Reclusion perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 40 taon ang sentensya sa kanila. Pinagbabayad din sila ng 275,000 pesos bilang danyos sa pamilya ni Kian. The prosecution alleges that Mr. Duterte is individually criminally responsible for all 3 of the above counts as follows. First, as an indirect co-perpetrator pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute. Baka mamatay na ako. Sa document containing the charges, itinuturing na indirect co-perpetrator ang dating Pangulo. Ibig sabihin, bagamat hindi siya ang mismong pumatay sa mga biktima, siya raw umano ang nag-utos at nagbigay daan sa mga krimeng ito. Meron akong special unit, habang buhay bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. I will kill you. There is no law at all. Not even the United Nations. Not one of the 49 incidents mentioned in the document containing the charges manifests such a causal link between a speech, an order, and one of the charged incidents. There is no smoking gun in this case. I would suggest that the prosecution cannot point to any
particular point in time where there is direct evidence indicating that even two of their so-called co-perpetrators actually met to agree to such a preposterous scheme. Pinangalanan din ang mga umano'y co-perpetrator ni Duterte sa mga inihaing akusasyon. Kabilang dito ang nooy chief ng Davao City Police at former PNP chief na si Ronald Bato de la Rosa, former chief ng Davao City Police mula 2013 hanggang 2016, Vicente Danao, former finance chief of Davao Region Police Office, Camilo Cascolan, former regional director ng NCRPO at dati ring naging PNP chief, Oscar Albayalde, former Special Assistant and Chief of the Presidential Managerial Staff, Christopher Bongo, former NBI Director Dante Giran, former Davao City Police at dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, Isidro La Peña, at ang dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre II.